sa malalaking ospital. Alam niyo kung saan ospital? St. Luke's Lung Center, Makati Med, Asian Hospital, Perpetual. Malalaking ospital yan na kilala. Kasi ganun ka-serious ang sakit niya. At magkano ang gagastusin namin? Hindi ko na sana sasabihin para lang maliwanagan si ate. 400 to 600,000 sa operation. Wala pa doon ng ibang gagastusin kung ilang araw pa siya. Aabot ng 1.2 million. Nitong nakaraan na siya ay na-hospital 700,000 plus. Shoulder po natin. Nating lahat ng nanonood. Dahil doon ako kumukuha ng pambayan sa hindi niyo po pag-i-skip na sinagot natin. So ano yung pinagsasabi mo ate dyan? Nananahimik kami dito, dinadamay mo pa yung mga bata. Dinadamay mo pa si Jeff. Wala ka namang alam sa pinagsasasabi mo. Wala kang resibo para sabihin yan. Di po ba? Pero hindi nila mapauwi-uwi. Bakit? Kasi mawawala ng iba-vlog yung nandoon. Yung nandoon sa Laguna. Di ba? Galing eh. Ano, tinanggalan tayo ng utang para hindi natin alam yon. Alam natin yun, hindi lang tayo nagsasalita dahil takot tayo. Bakit tayo matatakot? Ano ba yung kasalanan natin? Di ba? Magsasalita lang tayo ayon sa nakikita natin. Ayon sa So ayan po, mga kabayan ko. Kumusta po kayo? Andito na naman po ako. Welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, share, and comment at skipad. Okay, mga kabayan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa na mga OFW. Kumusta po kayo dyan? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Itong aking comment, reaction sa video, patungkol ito kay Pugong Bihero naman. Ito na, mga kabayan ko. Ito na yung kasagutan ni Pugong Bihero doon sa isang reactor na si Kumaring OFW sa mga sinasabi niya doon sa kanyang live at sinagot na siya ni Pugong Bihero dito sa live naman ni Pugong Bihero, mga kabayan ko. Alam niyo mga kabayan ko, talagang masasabi natin na talagang maramdam natin, mga kabayan ko, na nasasaktan si Pugong Bihero dito sa sinabi ng OFW. Kasi kung hindi siya nasasaktan, mga kabayan ko, kung hindi siya nasasaktan dito, hindi niya sasagutin to eh. Ibabaliwala niya lang tong taong to eh. Itong si Kumaring OFW sa mga pinagsasabi niya. Di ba ganun yan? Kung di siya nasasaktan, di siya hindi niya papansinin to eh. Di ba? Hindi niya papansinin to. Pero dahil naramdaman at nasasaktan si Pugong Bihero, sinagot niya. Punto por punto, sinagot niya. Yung mga sinasabi ni Kumaring OFW sa kanya. Di ba? Kasi siya, kung dito eh, siyang pinariringgan nitong ni Kumaring OFW, itong si Pugong Bihero. Patungkol nga sa mga bata ng mga scholar niya. Kini-question niya ni Kumaring OFW yung ginagawang pagtulong ni Pugong Bihero dito sa mga bata. Yan, kaila Jeff, kaila Russell, kaila Maylin. Na kung saan itong mga bata ay nasa kanyang pangangalaga at pinapapag-aral sa tulong ng mga sponsor nila. Diba? Kabayan ko. Ganon. Ngayon, nung mapanood siguro ni Pugong Bihero ito, yung reaction ni Kumaring OFW,
medyo hindi niya nagustuhan yung mga pinagsasabi, mga kabayan ko. Hindi niya nagustuhan yung mga pinagsasabi. Siguro, kaya sinagot niya ito dito rin sa social media, dito sa YouTube channel, para mapasinungalingan yung mga pinagsasabi niya ni Kumaring OFW, kaya sinagot ni Pubihero. Porto punto. So, kumuha ko ng video clip, mga kumbayan, doon sa live ni Pubihero, yung mga kasagutan niya dito kay Kumaring OFW. Mga kumbayan. Talagang, ano to? Talagang, por punto talaga. At iniisa-isa niya, bawat sinasabi ng OFW ay sinasagot ni Pubihero. Di ba? Para tayong mga viewers, maliwanagan lang din. Di ba? Kasi maaaring nagsisinungaling si Kumaring OFW at maaaring nagsasabi ng totoo si Pubihero. Di ba ganun yun? At maaaring din nagsisinungaling si Pubihero at maaaring nagsasabi si Kumaring OFW. Di ba? Ganun yun. Kaya sinasagot niya, porto punto. Patungkol dito sa mga scholar niya na nasa kanyang pangangalaga. Di ba? At nagkasakit nga si Jeff. Nagkasakit sila Russell at si Maylin. Di ba? Napanood natin na gustong umuwi. Ngayon ay hindi na umuwi at nagkuhan na lang sila. Nag-stay na lang sila. Hindi na sila umuwi. Ito panoorin natin yung kanyang sinasabi ni Pubihero. Okay? Sa mga kasagutan kay Kumaring OFW. Sa malalaking ospital. Alam niyo kung saan ospital? St. Luke's, Lung Center, Makati Med, Asian Hospital, Perpetual. Malalaking ospital yan na kilala. Kasi ganun ka-serious ang sakit niya. At magkano ang gagastusin namin? Hindi ko na sana sasabihin, para lang maliwanagan si ate. 400 to 600,000 sa operation. Wala pa doon ng ibang gagastusin kung ilang araw pa siya. Aabot ng 1.2 million. Nitong nakaraan na siya ay na-hospital, 700,000 plus. Shoulder po nating lahat ng nanonood. Dahil doon na kumukuha ng pambayan sa hindi niyo po pag-skip na sinagot natin. So ano yung pinagsasabi mo ate dyan? Nananahimik kami dito, idinadamay mo pa yung mga bata. Dinadamay mo pa si Jeff. Wala ka namang alam sa pinagsasasabi mo. Wala kang resibo para sabihin yan. Di po ba? Pero hindi nila mapauwi-uwi. Bakit? Kasi mawawala ng iba-vlog yung nandoon. Yung nandoon sa Laguna. Di ba? Galing na eh. Tinanggalan tayo ng utang para hindi natin alam yon. Alam natin yon. Hindi lang tayo nagsasalita dahil takot tayo. Bakit tayo matatakot? Ano ba yung kasalanan natin? Di ba? Magsasalita lang tayo ayon sa nakikita natin. Ayon sa nakikita natin, ano ba ang nakita mo ate? Nagbase ka kung ano yung napapanood mo, pero hindi mo alam yung totoong nangyayari. Kami na nagmamahal kay Jeff, na pamilya namin tinuturing. Sabi, dalhin daw sa Lung Center. Mahirapan pa yung bata na mag-travel. Sabi ko, wag na. Okay lang na gumastos tayo. Dito na lang sa malaking ospital na malapit, kung Asian man yan o yung Perpetual. Basta masave lang ang buhay ni Jeff. Tapos ikaw ate, anong pinagsasasabi mo dito? Gusto mo iuwi namin si Jeff dito sa Davao para ano? Maglakad nga lang ng 500 meters yan, manghihina na. Papauwiin ko sa kanila para doon makasama ang pamilya. Ang sabi nga namin, paluwasin natin ang tatay mo para makita mo yung papa mo. Ayaw niya. Bakit? Ayaw niya na magka-problema pa ang pamilya niya. Ngayon namatay ang lolo niya.
lalong nag-iisip si Jeff. Tapos napanood pa niya to kanina. Awa ko sa bata na yun. Umiiyak ako, no? Awang-awa ka pala ate. Sana kinip mo na lang, hindi ka na lang nagsalita ng ganyan. Sige, opinion mo yan. Pero hindi mo muna inisip yung sasabihin mo. Hindi mo inalab yung katotohanan. Kasi yung bata na yun gustong-gustong magsalita. Yung hindi pag-inom ng gamot, alam niyo ba kung ano yun? Gusto niya, meron siyang gustong iparating. Pero hindi niya masabi dahil takot siya. Hindi niya Anong kinakatakot ng pag-inom Jeff ng gamot. sa pag-inom Parang gusto ng niya na lang mamatay. Diba? Kaysa gumaling. Kasi andoon lang siya, nakakulong. Hindi niya kasama. Gusto niya kasama yung pamilya niya. Pero wala siyang magawa. Dahil wala siyang kakayahan para umuwi. Dahil pinagbabawalan siya. Diba? Ano yung pinagbabawalan namin siyang umuwi? Hindi. Hindi namin siya pinagbabawalang umuwi. Ewan ko sa'yo, ma'am, kung bakit ganyan yung pinagsasabi mo. Yung hindi pag-inom ni Jeff ng gamot, parang may gusto daw sabihin. Alam niyo ba na pinagsisisihan ni Jeff yung hindi niya pag-inom ng gamot noon? Noon pa lang na pagdating yan sa amin. Kasi si Jeff po, bata pa lang po ay may sakit na yang ganyan. Inamin yun ng parents niya, ng tatay niya nung kausap namin. Ngayon ang tanong ko nga paano kung hindi si Jeff napunta sa amin? Paano kung doon siya sa Damilag at hindi pa rin namin siya kilala? Doon siya, mangyari yan sa kanya. Ano ang kakahinat na ni Jeff? Hindi ko alam. Pinagsisisihan nga ni Jeff kasi nung una, may nakita na kami sintomas. Sabi namin, inumin yung gamot niya, pero hindi niya ininom yun. Hanggang sa lumala nga yung sakit niya. Kaya nagkaganyan. Ano yung sinasabi mo, ma'am? Bakit ganun? Kawawa yung mga bata na yun. Ako bilang nanay, ramdam ko yung magulang na nangungulila sa anak. Yung anak na nangungulila sa magulang. Pero pinanggalan nila ng karapatan yung mga bata at yung magulang. Ano po ang tinanggal namin karapatan sa mga bata? Sabi namin kay Jeff, kung wala siyang sakit ngayon Jeff, pagka-graduate mo, uuwi ka rin dun sa inyo, ganito ganyan mga pangarap. Jeff, ngayong bakasyon, saan mo gustong umuwi? Kasi sinasama siya ni Tituern sa Mindoro para makarating siya. Gusto mo ba sa Davao? Punta ka doon. Uuwi ka para makita mo yung pamilya mo. Nagkasakit po siya. At habang siya po ay may sakit, iniisip pa rin ng bata ang kanyang pag-aaral. Napakagaling yan Exempted na ngayon sa 4th quarter nila, sa last exam nila. Ano sinasabi mo? Hindi namin siya pinapauwi. Nakakausap mo ba si Jeff? Mamay, direct contact ka sa kanya? Para sabihin mong pinipigilan namin umuwi si Jeff? Kung totoo yung pagtulong nila, pwede nilang tulungan na buo yung pamilya. Hindi magkakahiwalay. Walang silang yung ginagamit lang nila, puro lang pera yung iniisip nila. Okay. Wala daw kaming utak at pera lang daw ang iniisip namin. So kaya nga namin kinuha ang mga bata sa kanilang pamilya dahil hindi nila ito kayang pag-aralin. At yung mga magulang na mismo ang nagsasabi, Sir, please, dalhin nyo na ang bata para matulungan namin. Si Jeff po, nung makita ko yan, wala pang sponsor yan. Ako na nag-decide. Sabi ko sa bata, on that day, nung namigay kami ng package, kinabukasan. Nung namimigay kami ng package, nakita ko yan. Sabi ko, deserve ng bata na matulungan. Inayos ko. Kinabukasan graduation niya. Jeff, alis ka. Wala pang sponsor yan Jeff, alis ka. Doon kinakita pag-aaralin sa Laguna. Kaya pinaalis ko yan. At doon, nadagdagan ng kanyang sponsor. At pinagpapasalamat namin yan. Pero wala kaming kinukuha ni singkong duling sa lahat ng mga allowances niyan. Sa kanila lahat yan napupunta sa pagkain. Ang sagot ko lamang,
bahay nila na tinutuluyan dahil hindi po sa amin yun. Nagbabayad kami doon monthly na hindi namin sinisingil sa sponsor yun. Even ang pagkaka-hospital ni Jeff, hindi ko po kinuha sa sponsor yan. Sinagot natin lahat. Yung kinikita po natin sa YouTube, yun ang ipinabayad natin. Iniisip yung mga damdamin ng bawat isa, bawat magulang na nakahiwalay sa mga anak. Iniisip po namin yan. Kaya nga binibigyan namin ng pagkakataon ng mga bata na makapagbakasyon. Si Russell, nakauwi na yan sa kanila. Si Mylene, 3 beses na niyang nakakauwi. Yung umuwi nga po kami ng December, napaka-short lang ng vacation, masasayang lang yung pag-uwi at pagbiyahe niya. Sabi ko, sa susunod na lang, pagka nakatapos din kayo, palagi na naman kayong uuwi. Wala namang problema doon, dahil napag-uusapan namin. Nangungulila sa magulang. Tama naman kayo nangungulila sa magulang. Pero ano bang ginagawa namin? Kaya nga sila may mga cellphone, face-to-face, nakakausap ang pamilya nila, may communication. Grabe. Kaya yung kagabi, yung reaction ni Mama Dita, sapon na sapon sa kanila. Napakoment pa na ako dun eh. Dahil gigil na gigil ako. Alam niyo, Sige lang po, lahat kayo ng mga reactors, ganun yung sabihin ninyo, pagtulungan nyo kami, ano man ang sabihin ninyo. Nasa amin pa rin yung katotohanan na yan. Sige lang, okay lang yan. Kung ano man yung pagsasabi ninyo, na palaging may sagot sa lahat ng mga paratang nyo sa amin. Miranda, iisip ko talaga na yung si Jeffrey gustong-gusto niyang magsabi, si Mylene at si Russell gustong-gusto magsalita, pero ayaw nila makasira at tumatanong sila ng utang na loob tuon sa tao na tumulong sa kanila. Dahil Sige, ano po ang sinasabi ni Mylene and Russell? Nakakausap niyo po ba? Ano po ang sinasabi sa inyo? Pwede nyo rin sabihin dyan sa reaction ninyo. So ayun, di ba mga kabayan? Napakinggan natin sinasabi ni Pugubiero, mga kasagutan niya doon kay kumaring OFW. Alam niyo mga kabayan ko, ang sa akin lang dito, nakita ko, nagmamalasakit siguro itong si kumaring OFW sa mga bata. Dahil ayon sa kanya, ginagamit lang daw ni Pugubiero itong mga bata dahil sa pera. Dahil may mga sponsor nga ito. Diba? Dahil may mga sponsor nga ito. Itong si kumaring OFW mga kabayan ko, ito ay isang reactor ni Krishna. Solid reactor ito at talagang sumusuporta to kay Krishna. Ngayon, siguro, hindi niya nagustuhan yung sinabi ni Pugubiero doon sa kanyang unang live na live ngayon na iba yung Chris Pao love team dito kayo. Yung mga viewers ng charity viewers dito kayo. Diba? At huwag na kayo makialam dito sa mga charity viewers. Diba? Kasi nagsasalpukan nga, nag-aaway na nga itong mga Crispo fanatic, sumusuporta kay Krishna, at itong sumusuporta kay Pugubiero ng mga viewers, ng mga against kay Krishna. Nag-umpisa ito, mga viewers ko, doon sa sinabi ni Pugubiero. At ngayon, ito, nagsasalita na itong si kumaring OFW. Tansya ko doon eh, doon nag-umpisa ito eh. Kaya, inilabas niya na yung kanyang napapanood sa video sa nangyayari sa mga bata. Sa kanyang obserbasyon nito ni kumaring OFW, siguro, ay ganon ang ginagawa ni Pugubiero na ginagamit lang yung mga bata. Di umano. Diba? Na ginagamit lang itong mga bata, di umano, ni Pugubiero. At hindi lang si Pugubiero ang tinukoy dito ni kumaring OFW. Maging yung
kasamahan sa bahay, mga kapatid ni Pubero, yung pamilya. Di ba? So, lumawak ang kanyang pinagsasabi patungkol dito sa mga bata na ginagamit lang di umano itong mga bata ni Pubero. Sabi ni Kumaring OFW. Di ba mga kabayan ko? Doon yun eh. Doon yun, parang ganun eh. Ang kanyang, nagkaroon siya ng idea para batikusin itong si Pubero. At ito na ngayon mga pinagsasabi niya. At ito ngayon, sinasagot niya ni Pubero. Ipinapaliwanag ni Pubero kung bakit ganun na lang siya magmahal dito sa mga batang ito. Si Jeff nagkasakit, sinagot ni Pubero. Sinagot niya yung mga gastos sa ospital. Malaki ang nagastos niya dito kay Jeff. Di ba? At dito naman kaila Maylin at saka Russell, ganun din. Yung kasagutan ni Pubero. Kasi kung pauwi nga naman niya itong mga bata at doon sa mga magulang, mag-i-stay itong mga bata at mag-aaral, baka hindi matapos nila yung kailang pag-aaral. Kaya nasa kanyang pangangalaga dahil ang gusto ni Pubero makapagtapos itong mga bata at ang kailang pag-aaral sa tulong ng mga sponsor. Di ba ganun yun? Kaya ganun na lang kamahal ni Pubero itong mga bata. Yan ang paliwanag niya dito kay Kumaring OFW. Kaya sabi ni Pubero, wala kang alam kung ano ang ginagawa ko sa mga bata. Dahil ganun niya kamahal itong mga bata. Dahil ayaw niyang mapariwara itong mga bata. Dahil nangihinayang siya. Dahil matatalino itong mga batang ito eh. Si Jeff, si Maylin, si Russell, matatalino, nakitaan niya eh. Kasi mataas yung mga grades itong mga batang ito. Ngayon, kung pauwi ni Pubero nga naman doon sa kanyang pamilya, di ba? At doon mag-aaral, sa layo ng nilalakad mula sa eskwela, mula sa bahay nila at sa eskwelahan, maaaring tamarin nga naman yung mga bata mag-aral. At ano mangyayari? Dahil sa lugar nila, uso ang buya-buya. Yung ibubuya, yung magulang, ng magulang, yung anak, para makapag-asawa. Di ganun ang mangyayari, di ba? Mga kabayan ko? Kaya ganun na lang ang pagmamalasakit ni Pubero dito sa mga bata. At sa tulong ng mga sponsor. Di ba? Kaya itong mga pinagsasabi ni Kumaring OFW, ay kanya lang yon. Maaari natin, kanya lang observation. Observation, kaso nga lang, hindi nagugustuhan ni Pubero yung mga pinagsasabi nito ni Kumaring OFW. Kaya sinagot siya ni Pubero. Ngayon, ang matindi nito mga kabayan ko, ayon sa kanya, kasi kumuha lang naman ako ng video clip, maiksi lang naman yun. Mahaba kasi yun eh. Para lang magkaroon lang ako ng motivation na mapakinggan nyo yung sinasabi ni Pubero. Ngayon, ayaw kay Pubero, kakasuhan niya raw ito, si Kumaring OFW. Kakasuhan niya sa mga pinagsasabi niya. Diba? Kung wala sa mga ebidensya, maaaring ang matalo si Kumaring OFW sa kaso. Kung kakasuhan ni Pubero, tutuluyan. Dahil ayaw kay Pubero, paninirang puri na yan. Di ba ganun yung mga kabayan ko? So, lalong tumitindi yung sagutan dito sa social media ni Kumaring OFW at saka ni Pubero. Kaya abangan natin ang mga susunod kabanata kung ano magiging susunod na hakbang at kasagutan ni Kumaring OFW at saka ni Pubero. Diba? Ganun yung mga viewers. Tayo mga viewers, talagang tuloy lang ang panonood natin sa kanila. Sa mga kasagutan nila magkabilang panig. Mga Crispo fanatic, mga viewers si Pubero, na mga solid viewers si Krishna. Abangan lang natin ang mga susunod kabanata sa kailang mga sagutan
kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Pugo Bihero dito laban kay Kumaring OFW. Okay? Kayo na lang ang mag-comment, mga kabayan ko, kung anong masabi ninyo dito sa sinasabi ni Pugo Bihero kay Kumaring OFW. Okay? Abangan na lang natin yon. Yun lang po. Sana gusto niyo yung aking comment, reaction sa video patungkol sa kailan dalawa. Okay? Tayo gumigit na lang. Nakikiramdam, pagmasid, makinig kung anong mga sinasabi nila. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pang may kapal.